at sambahin natin siya na sama-sama tayo. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama nating purihin, pasalamatan ang ating napakadakilang Diyos. Ang lahat ng victories na meron tayo, ang lahat ng accomplishments na meron tayo, it is all because of God's goodness and mercy. Ang lahat ng napagtagumpayan natin, dahil yun sa Panginoon nating Diyos. Hindi dahil sa sarili nating lakas, hindi dahil sa sarili nating katalinuhan. Ang lahat ng ito ay maibabalik lang natin sa Panginoon. Ang lahat ng meron tayo, ito'y sa Panginoon. At ngayong oras na to, we will remember all the things that God has done in our lives. At papupurihan natin at pasasalamatan ng Diyos natin. Amen? Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah. 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 Oh God, we worship you, oh Lord. Hallelujah. We glorify your name. Oh Jesus, we are here to worship you, Lord. Ikaw ay omnipotent God, all-knowing, all-powerful, and you deserve to be praised and to be adored by your people. Hallelujah. Praise you, O Lord. Hallelujah. Praise you, praise you. Your eye is on the sparrow, and your hands it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen.
equal, extol you. Hallelujah. Your kingdom is an everlasting kingdom. And your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. My mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise His holy name forever and ever. Let everyone who has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Let every creature praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Lord. Hallelujah. 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 Oh God, all creation will extol your name. Yes, oh God, we extol your name. Yes, oh God, kami magpapatuloy na lumakad dahil Ikaw ay Diyos na totoo at buhay. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Lord, dahil Ikaw ay faithful sa iyong mga pangako. Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Ikaw ay Diyos na tunay na mahabagin. Ikaw ay Diyos at wala na iba kami sasampahin. Hallelujah! Purihin ka, O Lord. Purihin ka at sambahin. You are gracious. You are loving. You are our best friend, O God. Hallelujah! And we will run to you. We will run to your presence forever and ever. Hanggang kami may lakas. Hanggang kami may tinig. We will run. We will run to you, O God. Hallelujah! And I will run to you, to your birth. Oh, truly it's not by our might, hallelujah, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. We will run to you, God, and I will run to you, to your words of truth. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race. Your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Oh, yes, oh Lord, we will run to you with the honor grace. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord, you are gracious, God. You are powerful, and there's no one to compare kung sino at ano ka sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, for always showing us and proving us that you are the God who is alive. Hallelujah. Purihin ka, O Lord.
Today, sinusurrender namin ang lahat sa iyo. Hindi namin kaya ang lahat ng mga bagay, but because of you, ikaw ang nagbibigay sa amin ng strength. Ito ay nagiging matagumpay dahil ikaw ay kasama namin, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Purihin ka, purihin ang kadakilaan mo. Hallelujah, hallelujah. We glorify you, we extol you, we exalt you. Ibibigay namin ang best na pagpupuri sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng worship namin, lahat ng adoration. In Jesus' name, amen, amen, hallelujah. Thank you. Good morning sa ating lahat. Ating muna pong kumustahin. I-handshake po ang ating mga kapatiran ngayon. At sabihin nyo, I love you with the love of the Lord. Whenever we are together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we are together, His mighty power He will move. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His work will be done. Whenever we are together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we are together, His mighty power He will move. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His work will be done. Whenever we agree together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we agree together, His mighty power He will move. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His work will be done. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His work will be done. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His work will be done. Praise the Lord! Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon, siya ay dapat papurihan. Amen? Amen. Ang lahat na may hininga ay pumalakpak sa Diyos. Hallelujah! Ang lahat ng may labi sa ligaw ng Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Sampahin ka! Hallelujah! We praise you, O Lord. There's no one like you. There's nothing to compare to your greatness. Praise you, Lord. Hey! Jesus, you're alive. You are alive. You are the reason why. Jesus, you're
Jesus, you're the only one I want. You're all I'm living for. Jesus, you are holy. All the glory is forever yours. Oh, hallelujah. Oh, I live to worship. I live to worship you. I give my all to you. Give my all to you. Give your best for me. I live to testify. I live because you died. I give my all to you. Give my all to you. Give your best for me. There's no one like you, Jesus. Amen. There's no one like you, Jesus. Praise you, O Lord. Wala kang katulad. Wala kang kapares. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na dapat sambahin. Hallelujah. You are ever faithful sa mga pangako mo para sa amin. Hallelujah. We thank you, O Lord. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. Let's worship Him. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. And I live to worship. I live to worship you. And I give my all to you. I give my all to you. You give your best for me. I live to testify. I live because you died. And I give my all to you. I give my all to you. You give your best for me. I live to worship. I live to worship you. And I give my all to you. Yes, Lord, you give your best for me. I live to testify. I live to love you. And I give my all to you. Give my all to you. Give your best for me. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. Yes, declare. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no Lord. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to your name. There's no one. Hallelujah. Praise you, O Lord. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Lord. Sambahin ka. Hallelujah. There's no one to be compared to your goodness. Wala na nga po, Panginoong iba. Ikaw ang nag-create the stars, the heavens, itong mundong ito. Ikaw ang lahat na lumikha. At itinuon mo ang iyong pansin sa kagaya namin. You are so amazing. Salamat, Panginoon. Praise you, O Lord. Hallelujah. We give you glory, we give you thanks through our worship. Hallelujah. Praise you, O Lord. Who compares to you? Who set the stars in their place? You
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Meron pong isang lalaki na ang buhay niya ay characterized by failure. Nung siya ay 7 years old, ang family niya ay itinaboy doon sa kanilang tinitirhang bahay, pinalayas, kaya kinakailangan niyang magtrabaho para umupa. Nung siya ay 9 years old, namatay yung kanyang nanay. Nung 22 years old siya, nawalan siya ng trabaho bilang store clerk. Kaya sabi niya, mag-aaral na lang ako ng law. Kaya lang, hindi rin siya nakapasa sa law school at nagtayo na lang siya ng isang business. Isang maliit na business. Nung 22 years old siya, after a year na matayo niya yung kanyang business, nalubog siya sa utang. At 26, yung business partner niya namatay. Naiwan sa kanyang napakalaking utang, lubog na siya at kinakailangang bayaran niya lahat ng pagkakautang na yon. Nung taon din na yon, yung first love niya namatay. At 28, nakakita ulit siya ng maliligawan niya. Niligawan niya for 4 years at nung inaalok na niya ng kasal, na friend zone siya. At 37, after third try, na-elect siya sa Congress, but 2 years later, natanggal siya. At 41, yung 4-year-old son niya namatay. Nung 45 years old siya, tumakbo siya sa Senado, pero natalo. At 47, tumakbo siya bilang Vice President ng kanyang country, pero natalo. At 49, tumakbo ulit siya sa Senado. And again, natalo siya. Nung siya ay 51 years old, hindi pa rin siya nadala. Tumakbo siya bilang presidente ng United States at nanalo siya bilang president and he became the greatest president of the United States of America. Ang pangalan niya ay Abraham Lincoln. Isang lalaki na marami ang nagko-consider na greatest leader the United States of America ever had. Ang pinakamagaling na presidente ng Amerika. Bakit naging magaling? Bakit naging greatest president si Abraham Lincoln? Si Abe. Dahil ba ng napakaraming failures? Dahil ba ng meron siyang perseverance? Dahil ba ng hindi siya basta-basta susuko? O dahil pinanganak talaga siya to be great? Sa oras na ito, pag-aralan natin ang tunay na kahulugan ng greatness. And we will unravel the code of being great. Tayo pong lahat ay tumayo. Magsasabayang pagbasa po tayo ng malakas sa John 14:12. I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works because I am going to be with the Father. Today, i-catch natin. Ngayong oras na ito, yakapin natin ang pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Greatness na hinihingi ng Panginoon sa atin, let us unravel that code. Heavenly Father, sa oras na ito, sa pag-aaralan namin ng banal na salita, tulutan niyo po, Panginoon, na patuloy kayong mag-glorify sa aming mga buhay. At hayaan niyo, Panginoon, na sumagot kami ng tama sa pagkakatawag mo sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding. At hayaan niyo po na patuloy na salita mo ang mag-glorify. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang daming mga taong naghahanap for greater things. Ang iba, naghahanap ng greater salary. Ang iba, naghahanap ng greater and grander homes. Ang iba,
basta maganda, mas maganda, yung pinakamaganda, yun yung akin. Yung iba gusto greater status, yung iba greater self-worth. Sadly, mali ang paraan ng paghahanap para ma-acquire ang mga greater things na to. O para ma-realize kung ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng greatness. Tayong lahat sa pagpasok ng 2024, lahat tayo nagsasabi, ako gusto kong maging great. Sa 2024, mas higit yung magagawa ko at mas magaling ako ngayon. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang greatness? Ng salitang great. Ang mundo, ipapaliwanag niya yan, sasabihin ng mundo, power. Ang mga tao ay i-measure nila ang greatness kung ikaw ay powerful. Yung maraming sumusunod, yung maraming humahanga sa'yo. Mundo, ipapaliwanag niya na ang greatness ay prestige. Yung marami ka nang natatanggap na parangal, yung maraming humahanga sa'yo, yung kapag ka nagsalita ka talaga namang lahat ng mga tao na nakikinig sa'yo. Sasabihin ng mundo, hindi lang power, prestige, kundi pati position. Kung ano na ba ang naabot mo? Nakagraduate ka na ba? Kung ikaw ba ay na-promote na sa pagtatrabaho mo, kung ikaw ba ay patuloy na lumalago, merong pag-angat ng position. Susukatin ng mundo ang greatness na yan sa pamamagitan ng possession. Gano'n ka na nga ba kayaman? Gano'n na karami ang ari-arian na meron ka? To be great, ang ibig sabihin, kinakailangan outstanding ka. Kung ano man ang ginagawa mo, ang grades mo dapat with flying colors. Ang pagtatrabaho mo dapat, ang galing-galing, pulido kang magtrabaho. Para sa mundo, ang greatness means being successful, being prosperous. Pero yung greatest definition po, na natuwa ako, nung naghahanap ako ng definition ng being great, nakita ko na yung word greatness is a life of blessing. Ang tinatawag na great man ay isang lalaki na ang buhay niya ay nagiging blessing para sa mga tao na nakakasalamuha niya. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng joy. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng buhay. Nagbibigay siya ng encouragement para sa mga tao na nakakasalamuha niya. Ang greatness po ay hindi purely measured dun sa mga savings na meron tayo, kung gaano tayo kayaman, kundi kung paano ka nag-i-invest sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo nga siya kung ikaw ay great na. Nandun ka na sa linya na yon. A giving life is a great life. Ang greatness po ay hindi product of accident. Hindi ito nangyayari by chance. Hindi ito namamana. Try natin na mag-iwan ng pamana ng napakaraming pera sa isang tao o napakaraming prestige sa isang tao. Yung apelido mo, nadala mo na doon sa rurok, tapos sasabihin mo, pinamamana ko sa iyo yung aking fame, yung aking kasikatan. Pag yung taong yun ay hindi marunong humawak ng success, hindi marunong humawak ng pera, anong mangyayari? Marireduce niya to zero ang lahat ng ito. Ang mundo sa paligid natin, gagamitin niya yung salitang great para i-describe ang iba't ibang mga bagay. Pero paano nga ba natin i-measure ang salitang greatness? Sa John 14, ito po ay isang passage na punong-puno ng tungkol kay Jesus Christ. Kino-comfort na po ni Jesus sa John 14 yung kanyang mga alagad kasi malapit na siyang umalis, malapit na siyang mamatay. Sa verse 5, nagtanong agad si Thomas. Sabi ni Thomas, wala kaming ka-idea. We have no idea. Hindi namin alam kung anong mangyayari. We don't know the way, Lord. Anong sagot ni Jesus Christ sa verse 6? I am the way. Sabi niya, ako yung daan. So akong hinahanap niyo. Sa verse 8, si Philip, sabi niya, Lord, show us the Father and we will be satisfied. Naghahanap si Philip ng spectacular sign. Naghahanap siya ng kahanga-hangang mga bagay. Sagot ni Jesus Christ, anyone who has seen me has seen the Father.
akong tingnan nyo. Kung naghahanap kayo ng miracle, akong tingnan nyo. Kung naghahanap kayo ng mga spectacular things, dapat akong tinitingnan nyo. So verse 12, sabi ni Jesus Christ, I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father. Kino-comfort ni Jesus Christ yung mga disciples sa pamamagitan ng isang kahangahangang statement. Sabi niya, sino man na naniniwala sa akin, pag nakita ninyo yung work na kaya kong gawin, kaya nyo rin itong gawin. Kung mananampalataya lamang kayo sa akin, and even greater works. Higit pa rito ang pwede nyong gawin. Kung ikaw, kapatid, ay yung gusto mong maging great sa buhay, sino ba naman gustong maging palpak? Lahat tayo gusto nating maging spectacular. Lahat tayo gusto nating maging great. Sinasabi ni Jesus Christ that you can do great things. Great works sa kingdom of God. Sabihin mo sa katabi mo, kaya natin to. Alam mo, sabi ng banal na kasulatan, great things ay darating sa buhay mo. Galing kanino? From our great God. Kaya tayo nagiging great at pwedeng maging great dahil lamang sa nagsiserve ka sa isang great God. Kaya kung gusto mong ma-unravel yung code ng greatness, kung gusto mong malaman yung susi para maging great, you have to have faith in a great God. Dapat kilala mo yung pinapanampalatayanan mo. Dapat naniniwala ka sa isang great, sa isang awesome, sa isang spectacular God. Yung mga great things na to, yung mga great works na to, hindi lang ito basta babagsak na lang sa unahan natin at pupulutin natin. Kinakailangan itong malaman natin kung kanino nang gagaling at ito ay galing sa ating Panginoong Hesukristo. Ang greatness po ay hindi isang promise ng ating Panginoon. Ito ay isang covenant. Anong pagkakaiba ng promise at covenant? Ang promise, wala itong legal validity. Ibig sabihin, yung isa lang yung nagsalita. Samantalang ang isang covenant, meron itong formal agreement. Meron itong legal validity. Kasi pareho kayong pumayag. Pareho kayong nag-agree. So, ang greatness ay hindi po isang promise. Isang covenant. Kinakailangan, pagkabigay sa iyo ng Panginoon ng greatness, kinakailangan mag-agree ka. Meron kang gagawin. Mangangako ka rin sa Kanya. Ito yung greatness. Kaya maraming tao, maraming Kristiyano, ang ini-offer ng Panginoon tong greatness na to, pero hindi siya agad nakikita. Hindi agad nakukuha kasi isa itong covenant. Kinakailangan alam mo kung paano ito i-activate. At malamang, magulat tayo kung paano ito dinidescribe ni Jesus. Kasi totally different view ang meron si Jesus Christ tungkol sa greatness. Kasi sa banal na kasulatan, ang greatness ay hindi po mame-measure by what you have or by what you can do. Hindi po siya mame-measure kung sino ka na sa buhay na ito o kung nasaan ka na ba sa buhay mo. Greatness sa isang Kristiyano is more about why you do what you do and who you do it for. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo at para kanino yang ginagawa mo. Ang greatness po flows out of giving at hindi ng paghingi. Ikaw ang magbibigay. Ikaw ang magsasacrifice. Ikaw ang magsiserve. Yan ang tunay na ibig sabihin ng greatness. Sa mga mata ni Hesukristo, greatness flows from three things. Ang una, greatness flows out of sacrifice. Sa Mark 9:31, ang sabi doon, for he wanted to spend more time with his disciples and teach them. He said to them, the Son of Man is going to be betrayed into the hands of his enemies. He will be killed, but 3 days later, he will rise from the dead. Ang kapayapaan at ang pag-asa na meron tayo bilang mga Kristiyano flows out of sacrifice.
ang sakripisyo na ginawa ni Jesucristo para sa atin. Kaya pwedeng maging great ang isang anak ng Panginoon dahil lamang sa sacrifice na naunang ginawa ni Jesus para sa atin. Ang kapayapaan na meron tayo, galing ito sa katotohanan na si Jesucristo natin ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Na tanging si Jesucristo ang nagbigay ng greatness na yon or ginawa na ni Jesus Christ yung sacrifice na yon para sa iyo at para sa atin. Kaya pwede tayong maging great. Sabi sa verse 31, For he wanted to spend more time with his disciples and teach them. Gusto niyang turuan yung kanyang mga disipulo. Gusto ni Jesus Christ, alam ng mga disciples niya na willing ako magbigay ng greatness sa iyo. Gusto kong maging great ka, kaya lang you have to know these things. Dapat matutunan mo ang mga bagay na ito. Si Jesus Christ, binigay niya yung kalagayan niya dun sa heaven para lang sa atin. Si Jesus Christ, ini-offer niya or tinalikuran niya yung mga praises ng mga angels para saan? Para marinig yung mga insulto ng mga sinful men. Si Jesus Christ, isinuko niya yung position niya sa heaven para makuha yung position on the cross. Sa Mark 9:31, ang Jesus Christ na to, na nag-sacrifice para sa tao, para kuhanin yung sin na meron tayo, si Jesus, naramdaman niya yung sting of betrayal. Si Jesus ay ibebetray na nung kanyang mga kasakasama, yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga pinagkatiwalaan for almost 3 years. Lahat sila tumalikod kay Jesus Christ. Sa Mark 14:10, si Judas Iscariot, binetray niya si Jesus sa corrupt religious leaders at hinayaan niya na mapako si Jesus Christ sa cross sa pamamagitan ng paghalik kay Jesus Christ. Si Jesus, binetray din siya ni Peter nang i-deny siya ni Peter for 3 different times. Una, habang nagpapainit, isang servant ang lumapit kay Peter. Sabi sa verse 68, "Ikaw yun alam ko. Ikaw yung laging kasama ni Jesus Christ." Anong sagot ni Peter? He denied it. Sabi niya, "I don't know what you're talking about." Pangalawa, muli isang servant ang lumapit sa kanya. Sabi, "Siya talaga yan. Ikaw yan. Kasama ka ni Jesus." Ang sagot ni Peter sa verse 70, "Hindi Hindi ako yun. Nagkakamali ka. Kamukha ko lang yun." Tapos ibang bystander naman, ang muling nagsalita, "Parang kamukha mo nga yung kasama ni Jesus." Pero sumumpa na si Peter sa verse 71. Sabi niya, "Sumpa man, di ko siya kilala. I don't know this man you're talking about." Sa Mark 14:50, hindi lang si Peter, hindi lang si Judas Iscariot ang nag-betray kay Jesus Christ, pati yung mga disciples niya, they deserted him and ran away. Binitray din si Jesus Christ ng iba pang mga disipulo dahil natakot sila. Sa verses 51 to 52, isang lalaki, isang young man, ang sumusunod pa rin habang nandoon pinaparusahan na si Jesus Christ. Pero nung bigla siyang hablutin ng mga tao, natanggal yung damit niya, tumakbo siya ng hubo at hubad. Sabi doon, he ran away naked. Sa verse 52, si Jesus na crucify siya. Ang lahat ng to ginawa niya para sa atin. Yung greatness na meron si Jesus Christ, naabot niya dahil sa sacrifice na meron si Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ, yung pinakamalupit na kamatayan, yung pinakamatinding pagpaparusa na pwedeng maranasan ng tao nung kapanahunan niya. Bakit niya ginawa ang lahat ng bagay na to? Dahil He was willing to die for you. Willing si Jesus na ibigay yung buhay niya para sa'yo. Ganyan ka-great ang ating Diyos na sinasamba. Sabi sa John 10:11, "I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep." Hindi pinilit si Jesus Christ na magpapako doon sa cross. Hindi
siya itinulak para doon o wala nang ibang paraan kasi. It is His choice na magpapako sa cross dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Ganyan ka-great ang love na meron ng ating Panginoon sa atin. Meron siyang desire para i-sacrifice maging ang kanyang buhay kasi ganun kanya kamahal. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Ganun niya tayo kamahal, no? More than life itself. Kaya niyang ibigay. That's how great He is. Si Jesus, ginawa niya to kasi ibinigay niya ang kanyang buhay para sa redemption ng mga tao. Ephesians 1:7 says, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Naintindihan kasi ni Jesus Christ yung laki ng personal need, yung laki ng pangangailangan ng mga tao para sa salvation. Kaya inialay ni Jesus Christ, it was His choice para ipako doon sa cross ng Calvary para pagbayaran yung price na kabayaran para sa ating mga kasalanan, para sa ating mga failures, para sa mga wrong choices natin, para sa mga bad decisions na meron tayo. Ginawa ni Jesus Christ ito para pagbayaran ang isang utang na hindi niya pagkakautang. Isang utang na hindi natin kayang bayaran. Isang utang na meron tayo pero wala tayong pambayad at hindi kakayanin ng powers natin. So si Jesus Christ ang nagbayad ng pagkakautang na yan. Ganyan ka-great ang ating Panginoon. Kaya kung meron ng example ng pagiging great, si Jesus Christ yon. Si Jesus, nireveal niya ang plano ng ating Panginoon sa Acts 2:23. But God knew what would happen and His prearranged plan was carried out when Jesus was betrayed. With the help of lawless Gentiles, you nailed Him to a cross and killed Him. Kaya bumaba si Jesucristo dito sa mundo at tinalikuran yung maganda niyang buhay dun sa heaven kasi nire-reveal lamang niya ang master plan ng Heavenly Father. Nire-reveal niya sa lahat ng mga tao dito sa daigdig. Kaya lang yung mga disciples, hindi talaga nila maintindihan. Pinapakita ni Jesus Christ sa kanila na ginawa ko ang lahat ng ito. Namatay ako sa cross ng Calvary dahil sa kasalanan na meron kayo at hindi dahil sa gusto lang akong patayin ng mga sinful men na ito. Si Jesus, namatay siya dahil ito ay part ng master plan ng ating Heavenly Father para ma-restore yung right relationship with humanity. Ganyan ka-great ang ating Jesus Christ na sinasamba. Si Jesus, nireveal lang niya yung great hope na meron tayo. So 1 Peter 1:3-4, it says, All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again. Because God raised Jesus Christ from the dead, now we live with great expectation. And we have a priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. Si Jesus, binigay niya sa kanyang mga disciples ang isang napakagandang pag-asa sa hinaharap. Na makikita nila na kung si Jesucristo ay mapapako doon sa cross of Calvary, malilibing at muling mabubuhay at aakyat sa langit, ito ang transforming point ng kanilang buhay. Kakayanin din nilang maging great. Kakayanin din nilang maging powerful. Kakayanin din nilang magbago para sa pagmamahal ni Jesucristo. Namatay si Jesucristo, pero alam nating lahat na siya ay nabuhay maguli. Amen? Para mabuhay magpakailanman. At nare-reveal dito ang buhay na matatanggap natin kung tatanggapin mo si Jesucristo sa buhay mo. And that's greatness. Nagiging great ang mga Kristiyano kasi ginawa na ni Jesucristo ang lahat para sa atin. Tinawag tayo to greatness.
dahil sa sacrifice ng ating God. It flows out of sacrifice. Kung ang Hesukristo na sinasamba mo ngayon ay hindi nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, then, hindi tayo pwedeng maging great. Pero dahil inialay niya ang lahat, ibinigay niya ang lahat, mahal na mahal ka niya, merong greatness na naghihintay sa lahat ng kanyang mga anak. Na-bless tayo sa isang nation, sa isang bansa, na hindi bawal ang magpuri sa Panginoon. Yung okay mag-praise the Lord, okay mag-glory to God, okay na kumanta para sa Panginoon, okay tumawag ng pastor, ng pastora, okay magsabi ng kapatid ko yan sa church, kasamahan ko yan sa church. Kasi sa ibang bansa, itinatago ng ibang mga Kristiyano yung pagiging Kristiyano nila kasi bawal. Tayo po, blessed na blessed tayo sa ating bansa. Hindi tayo humaharap sa ganong katitinding persecution to the point na ikukulong ka kapag ikaw ay Kristiyano. Ang Panginoon, tinatawag tayo, hindi para ialay lang ang buhay natin. Hindi para yung, sige, pag nahuli ka ha, willing kang mamatay ha, para sa akin. Hindi lang ganon. Tinatawag tayo ng God for greatness para sa isang sacrifice. Sabi nga natin, isa itong covenant. Kung ginawa na ni Jesucristo ang mag-sacrifice para sa atin, then we have to sacrifice our very own life. I-give up natin sa Panginoon ang ating personal will. Lahat ng kagustuhan na meron tayo. Kasi, hindi po natin maibibigay ang buhay natin sa Panginoon kung hindi natin isusuko yung sarili nating will. Yung kagustuhan na meron tayo. Kinakailangan nating mag-sacrifice. We have to die first. Kinakailangan ikaw ay mamatay muna. Mawala yung dating ikaw, malibing yung dating ikaw on a daily basis. Kung dati, wala kang ginawa kundi mang-away, war freak, konting salita na marinig mo, talagang hinaharap mo at inaaway mo lahat, ngayon hindi na. Dahil sa sacrifice na ginawa ni Jesucristo, ikaw rin ay magsasacrifice. Talikuran mo yung dating ikaw. Kung dati, kapag may kaharap ka na isang basong gin, wala kang ginawa, hindi, akin yan, tapos inom, tungga dito. Ngayon, hindi na kasi binabago ka na ng Panginoon on a daily basis. Amen? Dati-rati, ikaw yung anak ng Panginoon, ikaw yung tao na pagkagising pa lang, laman na ng kapitbahay. Chismis dito, chismis doon, pula dito, pula doon. Ngayon, binabago ka na ng Panginoon at lalo kang babaguhin from glory to glory. Amen? Kung ikaw, walang ginawa noon sa pag-aaral mo, kundi mag-cheat ng mag-cheat, kapag nag-e-exam, ang galing, lahat nakasulat dito, lahat, ang galing, lahat ng mga nagagawa mo para mag-cheat sa exam, para lang makapasa ngayon, hindi ka na ngayon ganon sapagkat binabago ka ng Panginoon on a daily basis. Amen? Ang Diyos natin ay nagbabago sa atin. Kaya lang, kailangan natin i-sacrifice muna ang sarili natin. If you want to be great in God's kingdom, then learn to sacrifice your life for God. Ang tanong, yung bang mga bagay na itong buhay mo ngayon, is it worth dying for? Yung mga ikinabubuhay mo ngayon, yung mga meron ka ngayon, na pinaglalaban mo, yung sasabihin mo, hindi, natatapakan yung ego ko. Yung ego ba na yan? Ay karapat dapat ipaglaban? Hindi, di ba? Kapatid, magpabago ka sa Panginoon. Dahil kung ang buhay mo ngayon ay hindi karapat dapat sa Kanya, then learn to sacrifice again and again your life para sa Panginoon. Dahil kapag nag-sacrifice lang tayo ng buhay natin sa Panginoon, then doon lamang natin tunay na mahahanap yung greatness na talagang sinasabi ng Diyos sa atin. If you want to be great, sacrifice your life
Ibig sabihin, your time, your treasure, your talent sa ating Panginoon. Sacrifice your relationships sa Kanya. Sacrifice your will. Sacrifice all your strength sa Panginoon. Lahat-lahat sa Kanya dahil una na niyang ginawa ang magsakripisyo para sa iyo. Yan ang tunay na ibig sabihin ng greatness. It flows out of sacrifice. Pangalawa, para sa Panginoong Jesucristo, greatness flows out of service. Sa verse 33, ang tanong ni Jesus Christ, what were you discussing out on the road? Ang verse 34 po kasi, sabi doon, pagkatanong ni Jesus Christ, hindi sila sumagot. Sabi sa verse 34, they didn't answer because they had been arguing about which of them was the greatest. Hindi makasagot yung mga alagad. Minsan ba nangyayari na to sa atin? Yung reklamo ka ng reklamo, tapos bigla kang tinanong ng God sa devotion mo, anong nirereklamo mo? Hindi mo masabi, no? Kasi alam mo, na walang bigat yung reklamo, walang bigat yung mga pinag-uusapan. Itong mga alagad na to, hindi nila masabi kay Jesus Christ kung ano yung kanilang pinagtatalunan. Kasi nga, anong pinagtatalunan? On how to be great. Gusto kasi nila, sila yung una. Kasi gusto nila, among the 12, sila yung best. Ako yung best, hindi. Ako. Ay, mas malapit ako kay Jesus, hindi Nag-aagaw-agawan sila. Yung idea nila ng greatness, galing sa position, galing sa idea ng prestige, galing sa idea ng power, galing sa idea na dapat una ako. Yun yung greatness na meron ng mundo. Pero sa verse 35, umupo si Jesus Christ. At nagsabi siya, whoever wants to be first must take last place and be the servant of anyone else. Si Jesus Christ, nagtanong siya, pero alam niya, kahit hindi siya sinagot ng mga alagad, alam niya kung anong pinag-uusapan ng mga alagad. Sinagot ni Jesus Christ at gusto niyang turuan ng mga alagad na ito kasi gusto niyang malaman ng mga alagad yung simpleng realidad na kung ikaw ay selfish, wala itong place sa buhay ng mga anak ng Panginoon. Minsan tayong mga Kristiyano, gusto natin tayo yung nasusunod. Gusto natin tayo yung pinakikinggan. Gusto natin tayo yung best. Tayo yung hinahangaan. Gusto natin kapag meron tayong suggestion, nakikinig silang lahat at sumusunod silang lahat. Gusto natin, matanggap natin yung mga personal rights na meron tayo. Tandaan, greatness flows out of service. Wala pong mali kapag gusto natin ng recognition. Walang mali kung gusto natin ng magandang posisyon. Walang mali kung gusto natin ng reward sa lahat ng ginagawa natin. As long as yung motivation na meron tayo ay for the right reasons. Si Jesus, lagi siya, kapag meron siyang ginagawa, it is out of service. At gusto niya, yung mga alagad niya, matuto din. Kinakailangan kayo mag-serve. Ito ang sinasabi ni Jesus Christ. Kasi dito lang kayo magiging great. Habang itong mga disciples na to, nagpupunta sila sa Capernaum, nag-a-argue sila, nagtatalo-talo sila kung sino sa kanila yung greatest. Ano itong ginagawa nila? Nagtatalo-talo sila kung sinong magaling, kung nag-aaway-away sila, nagkakasamaan ng loob, kung sino sa kanila ang matalino, kung sino ang malapit kay Jesus Christ, kung sino yung mas maraming reward sa heaven. Nag-aaway-away sila kung sino ang una. Para silang mga bata, nag-aagawan sa isang candy. Akong una. Akin yan. Laging ganun ang mga alagad. Kung titingnan natin, nagtatalo-talo sila. Saan? Sa harapan ni Jesus Christ. Wow. Magtalo-talo sa harap ng kanilang teacher. Kung sino ang mas magaling. Ito yung sinasabi niya sa verse 33. Kaya nung itanong sa kanila ni Jesus Christ, hindi sila makasagot.
Magtalo-talo kayo? Tayo, kung kaharap kaya si Jesus Christ, magtatalo-talo tayo. Hindi, mas magaling ako. Hindi, mas maganda yung gawa ko. Hindi, mas okay ako. Mas maayos akong gumawa. Dito sa CCFI, hindi natin gagawin yan. Amen? Hindi natin gagawin ng mag-argue kung sinong mas magaling, kung sinong mas maayos, kung sinong mas okay, kung sinong mas perfect gumawa, kung sinong mas mahalaga dito sa church, kung sino yung kahit mawala na kayong lahat, ako lang na nandito, tuloy ang service. Hindi po tayo mag-a-argue dito kung sino ang pinakamalaking mag-tithes at malaking mag-offering. Amen? Hindi tayo mag-a-argue kung sino ang pinakamagaling, yung pinaka-talented sa ating lahat. Hindi. Hindi natin sasabihin, mas magaling ako kumanta sa iyo, mas magaling naman ako sumayaw. Ay, mas magaling naman ako magtamborin, mas magaling ako magsalita sa iyo. Hindi tayo magtatalo-talo na yon. Kasi, lahat ng yan ay puro titles lamang. Lahat ng yan ay para lang makuha yung atensyon ng ibang mga tao. Pero parang ang dali sabihin na mali yung mga alagad. At hindi natin gagawin yon kasi minsan nagagawa natin yung mga bagay na yon. Nagtatalo-talo tayo or gusto natin minsan tayo yung sikat. Tayo yung nakikita. Nagsiserve tayo sa Panginoon. Akala natin service sa Panginoon ang ginagawa natin. Pero gusto lang natin mapansin tayo. Nagsiserve tayo sa Panginoon. Nag-special number tayo. Binibigay natin yung talent natin sa God. Yes, sa Panginoon naman yun. Kaya lang may konting yabang na naiiwan. Ang tunay na greatness flows out of service. Huwag kang maghintay ng recognition. Huwag mong pilitin na malaman ng kapatid na ito ka na sa spiritualidad mo, na ang taas-taas ko na, alam ko na lahat, kaya ko nang sundin ang lahat. Si Jesus Christ, sabi dun sa verse 35, He sat down. Tinawag niya yung kanyang mga disciples over to Him and said, whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else. Nakikriticize natin ang mga disciples sa mga ganitong situations. Pero kung magiging honest lamang tayo, minsan nagagawa natin, gusto natin una tayo. Gusto natin tayong napapansin. Gusto natin, yung will natin ang nasusunod. Yung mga suggestions natin ang pinakikinggan. Sumasama ang loob natin, nangaaway tayo, pupulaan natin kung ano yung mga naging pinag-usapan nila kasi hindi nakinig sa mga sinasabi natin. Kahit maliliit na bagay, nagagalit at nagtatampo tayo. Bakit? Kasi minsan gusto nating unahin ang sarili natin. True greatness comes from sacrifice. True greatness comes from service. Paano mo mag-get over ang lahat ng ito? Una, remember, na kung ikaw ay anak ng God at nagsiserve kay Jesus Christ, then you also have to serve others. Sila muna ang una. Sila muna ang pakikinggan. Sila muna ang pagbibigyan. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw muna bago ako. Sabihin mo nga. Remember that we are not the most important person in this sanctuary. Hindi ikaw ang pinakamahalagang person dito sa lugar na ito. Amen? Pantay-pantay lang tayo. Kaya, bigyan ng halaga ang ating mga kapatid. Dahil true greatness flows out of service. At pangatlo, greatness flows out of selflessness. Sabi sa verses 36 to 37, Then he put a little child among them. Taking the child in his arms, he said to them, Anyone who welcomes a little child like this on my behalf welcomes me. And anyone who welcomes me
welcomes not only me, but also my Father who sent me. Anong ginagawa ni Jesus Christ dito? Bakit niya kinuha yung isang bata bilang example, tapos pinaupo sa lap niya, tapos sabi niya sa kanyang mga disciples, kinakailangan gayahin niyo itong batang ito. Ibig sabihin ba, dapat, kung gusto mong maging great, you have to be naive. Isip bata? Gusto ba ni Jesus Christ na ugaling bata meron tayo? Ang mga bata po, nung panahon na yun ni Jesus Christ, iba yung view kesa sa mga bata ngayon. Ang mga bata natin ngayon, gagaling magsalita, gagaling tumingin. Nung pong panahon ni Jesus Christ, ang mga bata, wala silang right. Wala silang position. Wala silang power. Sila yung last sa society. At nang sabihin ni Jesus Christ na kinakailangan i-welcome nyo itong mga batang ito, ibig sabihin, i-welcome natin yung nature ng mga bata. Dahil kadugtong na nito ang greatness ng itinuturo ni Jesus Christ. Para ma-achieve ang greatness, in the eyes of Christ, you have to give up to go up. Tatalikuran mo yung rights na meron ka. Huwag mo munang ipaglaban ngayon. Tatalikuran mo yung prestige na meron ka. Wag mo nang ikaw ang sikat. Ay, ginagalang ako sa trabaho ko, dapat igalang nyo rin ako. Pantay-pantay ang mga anak ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa verses 3 to 4 ng Matthew 18, I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. So anyone who welcomes as humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Ang mga bata po, nung panahon na yon, hindi sila ganap na tao. Kung tingnan ng mga matatanda noon, nung panahon ni Jesus Christ, hindi sila binibigyan ng halaga. Property lang sila. Wala silang say. Hindi sila pwedeng magsalita. Yung mga rabbi, kinaklasify nila ang mga bata na deaf, dumb, and weak-minded. Para na rin kapantay ng mga slaves. Ganon tayo dapat i-consider natin ang ating mga sarili. Yung hindi sapat yung kaalaman na meron tayo. Yung hindi na ako magsasalita. Pagmumulan lang ng away eh. Hindi kami magkakaintindihan para sa glory ng God. Hindi na lang. Ibigay natin, isacrifice natin ang lahat-lahat. Maging selfless tayo. Then you will be great. Ang mga bata po sa church natin ngayon, napaka-importante. Napaka-importante ng mga batang yan sa life ng church. Mahalaga sila dahil sila yung mga susunod na leaders. Pero tingnan natin yung ugali na meron sila ngayon. Mas madali silang kausap, right? Pag nangako ka sa kanila, ay nangako ka, tatandaan nila yun. At pag sila din na nangako, hindi nila yan ibe-break. Dahil selfless sila. Kapatid, if you want to be great in God's kingdom, then maging selfless ka. Kinakailangan nating maging selfless at kakayanin nating maging selfless kasi we belong to God the Father. Tayo'y Kanya at ang buhay natin na to ay nasa Kanyang mga kamay. Irerely natin ang buhay natin sa ating Heavenly Father dahil hindi natin magagawa ang ano pa mang bagay. Kahit yung greatness na yan na pinapangarap natin sa buhay natin, sa pagtatrabaho natin, sa pag-aaral natin, hindi natin yan maa-attain if sariling strength lang natin ang gagamitin natin. We are under God's authority at nabubuhay tayo in His favor and in His grace. So let us be great. Tayong lahat ay tumayo. Ano nga bang ibig sabihin ng greatness?
sacrifice. Tinawag tayo to give up. Tinawag tayo to sacrifice our very own life. To sacrifice our will para sa Panginoon. Para masunod kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. Greatness is service. Tinawag tayo para ibigay ang sarili natin sa iba. Para mag-invest sa buhay ng iba. Para maging encouragement sa kanila. Para maging joy sa buhay nila. Magiging masaya sila pag nakikita tayo. That's greatness. Greatness is selflessness. Tinawag tayo to give ourselves to Christ and in His kingdom. Tinawag tayo na hindi muna ang sarili natin ang iisipin. Ang God muna. Yung kapatid ko muna. Yung iba muna. At kung nangungusap sa iyo ang Panginoon sa umagang ito, hayaan mo na patuloy niyang paguhin at bigyan ka ng isang bagong isipan, bagong puso, at bagong buhay. Heavenly Father, ang mga kamay namin ay nasa iyong kamay. Ang mga buhay namin ay nasa iyong kamay. Naririto kami na yung mga anak. Yes, we want to be great. Pero yung greatness na gusto namin ay the way you want us to be. Tulutan niyo, Panginoon, na matuto kami na mag-sacrifice ng buhay namin. Pati yung mga ginagawa namin sa school, ginagawa namin sa trabaho, ginagawa namin sa loob ng tahanan, makikipagkaibigan namin, lahat ng mga bagay na ginagawa namin, maging sacrifice ito para sa iyo, God. Sacrifice namin pati mga relationships namin para sa iyo. Yung will namin, O God, yung ikaw muna ang masunod sa buhay namin. Yung greatness na gusto namin, Panginoon, yung makapag-serve kami sa iyo at tanging sa iyo lang. Yung greatness na gusto namin, yung makalimutan namin muna ang sarili namin. Unahin namin ikaw, unahin namin ang aming kapatid, unahin namin ang aming kapwa. At dito lamang namin mayayakap yung pinapangarap namin na greatness sa buhay namin. Embrace us, O God. Yakapin mo kami. Kailangan namin ng lakas mo. Kailangan namin ng isang bagong puso, bagong isipan, isang bagong buhay na nagagaling sa iyo. Isang buhay na nakapagbibigay ng glory tanging sa Panginoon lamang namin. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa pa pong the best na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Greatness. Napakaganda po muling message ang tinarinig. Tunay nga ang Diyos ay napakabuti. Ano po? At ngayong umaga ay tayo po ay dadako na po sa susunod po nating part po ng ating divine worship. At ito po ang pagbibigay po ng ating mga ikapo at handog. Handa na po ba ang bawat isa na maibalik natin sa Diyos ang mga ibinigay niya sa atin? Amen? Praise God. Sabi po rito ay giving when done without love, it becomes a burden, an obligation. Mabigat po magbigay po kapag labag po sa loob. Amen po ba? But giving when it is done out love for God, it becomes a source of joy. Nagiging isang blessing po yung pagkakaloob. Sabi nga nila, kapag mahal mo, magaan po sa iyo ang pagbibigay. So mahal po natin ang Diyos. Ano po? Kasi kung di natin mahal ang Diyos, wala po tayo dito. Dahil alam natin, napakarami nating gawain sa bahay, marami tayong labahin. Pero narito po tayo, nagbigay po tayo ng ating oras para sa Lord. Ano po? Meron dyan na sa trabaho, Sunday, talagang pinipilit ang boss. Lord, ang boss niya,
dito na, ako po hindi papasok at ako kailangan sumimba. So, kaya alam ko po, mahal na mahal po ng bawat isa ang ating pong Panginoon. Kung pakiramdam mo kapatid, kung ang pagkakaloob sa Diyos ay pabigat sa iyo, maganda yatang tanungin muna natin ang ating mga sarili. Gaano ba natin kamahal ang SM? Gaano ba natin kamahal ang mga malls at mamahaling mga kainhan at pasyalan? Bakit nga ba kapag SM na yung pinag-uusapan, napakadaling gumastos? Ano po? Napakadaling bumunot ng 1,000, 500, 150 pesos. Pero bago yan, meron po akong isang kwento. Handa po ngayong makinig. Kasi maganda rin itong kwento nung nakakapag-ano po sa atin, nakakapag-encourage. Nakita-kita po ang mga iba't ibang pera at nagtanungan kung saan na sila nakarating. Siguro narinig nyo na itong kwentong ito. Naroon po sina 1,500 at sikat na sikat, lalo na sa panahon po ng Pasko. Ang sabi ni 1,000, pinakamalayo nararating ko, mga malls, high-class hotels, at mga luxury recreations. Pahambol naman na sabi ni 500, malls lang ako, sine, palabas-labas, at mga gimmick. Tugon naman ni 100, buti pa kayo, ako hanggang 7-Eleven lang. At nakita nilang tahimik sina 50 at 20 pesos. Naroon din si 10 pesos na barya pero nagtatago siya kasi nahihiya. Kaya tanong ng ibang pera, 20 at 50, kayo ba? Saan kayo palagi nagpupunta? Sagot ng dalawa. Saan pa? Di sa simbahan. Kasi kami yung laging laman ng mga offering bags at mga baskets. Kami nga yung tinaguriang mga Kristiyanong barya. Mga 20 at 50 kasama ang mga barya. Napaganda pong tayo naman, hindi naman tayo ganun po. Ito isang kwento lamang naman po. Pero meron pong aral, po. Natatawa tayo pero mga kapatid, kailan ba natin gagawing Kristiyano ang mga 500 at 1,000 natin? Praise the Lord. Subukan po natin palakihin ang pag-ibig po natin sa Diyos, sa inyong iglesia at sa mga kapatiran po natin na nangangailangan. Tandaan, ang pagkakaloob po ay bunga ng pag-ibig po natin sa Diyos. Ang pag-abot ng tulong sa iba ay bunga ng pag-ibig sa Diyos. Sa ang ating pong verse ay ito po sa Malakias 3:10. Sabi dito ay, ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. At sabi rin po sa 2 Corinthians 9:7-8, ito po yung sa offering po natin. Dahil po yung sa Malakias 3:10, ito po yung ating sa tithes po. At sa offering naman, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. At last verse po ay Hebrew 13:16. Sabi po rito ay do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Tayo na po magkaloob sa Panginoon. Amen. By
future's bright, 'cause your word is my light. Now I got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see I'm irrevocably saved. Now I am free. I rejoice in everything you've done, everything you've done, in everything you've done, everything you've done. Sige po, atin pong ipag-pray ang mga kaloob po. Hallelujah. Lay hands po natin. Praise you, Jesus. Ama namin Diyos na nasa langit, tunay Lord na napakabuti nga po ninyo sa bawat sa amin. Salamat Lord sa lahat ng ipinagkakalob mo sa aming mga blessing Lord, lalo ng financial Panginoon. Salamat Lord sa aming mga trabaho Panginoon na ipinagkalob mo sa amin. Salamat po Panginoon sa lahat ng blessing na ito. Narito po Lord, ang mga kaloob at handog sa inyo Lord, ang aming mga tithes and offering Panginoon. Nawa Lord, patuloy niyo nga po ninyo itong pagpalain o Diyos. Patuloy niyo ito Lord God na magamit para po Lord sa patuloy ni kalagana po Lord God ng inyong banal na salita. Pagpalain niyo Lord God na makaabot po ito sa mga nangangailangan Lord, ang mga ministry po Panginoon, ang church po namin na ito Panginoon. Nawa Lord, ipatuloy na kayong manguna o God maging sa mga humahawak po ng mga salaping ito. Pagpalain niyo sila at patuloy niyo silang bigyan ng knowledge and wisdom po Father God. Tinatas din po namin ang inyong mga anak, Panginoon Diyos. Patuloy niyong i-bless ang kanilang po mga kabuhayan, ang kanilang mga resources, Panginoon. Patuloy niyong i-bless ang trabaho ng bawat isa, O Lord God. Alam namin, Lord, na sinabi mo sa inyong salita na kung susubukan po namin ito na ibabalik sa inyong aming mga ikaputhandog, Lord. Patuloy niyo kami i-bless po, Panginoon. Kaya Lord, naniniwala po kami, Panginoon. Alam namin na walang imposible sa inyo, Father God. Kaya Lord, maraming po salamat. Pinupuri namin kayo. Pinapasalamatan sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O God. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God! Purihin natin ang God natin sa ating, gamit ang ating mga boses, ang ating mga tinig, at ang ating buong body. Ayan. Praise the Lord! Hallelujah! Our God has dominion over everything. Our God is powerful. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, O Lord. Hallelujah. Over star-filled
Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Hallelujah. Let your will be done on us, oh God. Hallelujah. Reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Reign over me. Hallelujah. Your kingdom come. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. You reign over all the earth, we're singing. You reign, you bring justice and peace. Hallelujah. You reign, holy world. You reign over all the earth, we're singing. You reign, justice and peace you bring it. You reign, holy one, you reign. Hallelujah, praise you, O Lord. Hallelujah, you reign, you reign, you reign. Praise, O God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos na banal, napakabuti mo. Hallelujah! Purihin ang iyong kabanal-banalang pangalan. Pinsang pa. Hallelujah. Pinatunayan mo sa bawat sa pusa amin na ikaw ay Diyos na mabuti. Hallelujah. Salamat sapagkat patuloy kang nariyan sa bawat sa pusa amin. Patuloy mong ipinapaalala sa bawat sa pusa amin kung paano po kami magiging great. Hallelujah. Salamat, Lord God, sapagkat ipinaunawa mo sa bawat sa pusa amin kung nais naming maging great. We should be a servant. Hallelujah. 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 Lagi naming isipin, O God, na kami maglilingkuran sa iyo, Father God, at higit sa amin ang aming mga kapatiran. Hallelujah. Salamat sapagkat ang puso namin ay patuloy mong natuturuan. Hallelujah. At ang puso namin ay nais lagi naming maglingkod. Higit sa lahat, O Father God, ang puso namin ay lagi nais ay sumamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Hallelujah. Ito po yung pinaka-the-best na dapat namin na gawin sa aming mga buhay. Ang lagi ka naming sambahin. Ang lagi ka naming purihin at ang lahat ay susunod na, O Lord God, ang paglilingkuran namin sa iyo. Kaya naman, Lord God, patuloy po naming dalangin na sa bawat araw ng aming mga buhay, ang naisin namin ay mapapurihan ka sa aming mga salita, sa aming mga gagawin, sa aming mga ikikilos, sa pagkitungo namin sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anakan, at sa lahat, O Lord God, kung saan kami nabibilang. Maging evident, O Lord God, na kami ay mga lingkod mo. Hallelujah. Gayun din naman, Lord God, salamat sa iglesia na ito, na kung saan nakikita ang pagmamahala ng bawat isa, sapagkat sa pamamagitan nito ay makikita ng tao ng buong mundo, ng mga kapitbahay namin, O Father God, na kami ay tunay na naglilingkuran sa buhay at makapangyarihang Diyos sa nag-iisa at tunay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O God, sa mga lingkod na ginamit mo sa araw na ito. Tunay na mabuti ka sapagkat ang bawat sa pusa amin ay ginagamit mo at dumadaloy sa bawat sa pusa amin ang nais mo pong ipabatid sa bawat sa pusa amin. Salamat, lalong higit sa iyong lingkod na ginamit na nagdala ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat sapagkat patuloy na ina-anoint mo po siya at ginagawa at lagi mo pong ginagawang daluyan ng iyong mga salita para po sa bawat sa pusa amin.
Gayon din naman po sa iyong mga music ministers, so para God, hallelujah. Salamat sa karunungan, sa talento na meron sila. Kaya naman po, Lord God, ang bawat sa po sa amin ay nadadala sa mataas na antas ng pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. At Lord, sa mga susunod pang mga linggo ng aming pagpupuri at pagsamba, magiging iba ang aming pagpupuri. Higit ka naming pupurihin beyond. Hallelujah. Sapagkat yun po ang nais mo sa bawat sa po sa amin. Hallelujah. Ngayon ang buwan na ito, ang ika-42 years anniversary po ng aming iglesia. Kaya naman, Lord God, magpupuri kami beyond. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat o Diyos. Alam po namin na hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi dala ang masaganang pagpapala na nabubuhat lamang sa iyo. Subalit, minsan pa, Lord God, pakinggan mo nga po ang aming mga personal na mga prayers. Hallelujah. Sige po. Itaas po natin sa Lord ang ating po mga personal na mga panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, mabuting Diyos. Narito po ang panalangin ng bawat sa po sa amin. Alam po namin na narinig mo, Lord God. Alam po namin na mayroon kang katugunan. Ano man po yun, kung yan man po'y wait, yes or no, Lord God, buong puso po namin tatanggapin ang iyong kalooban. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Sige po mga kapatid, itaas po natin sa Diyos ang ating mga kamay. Hallelujah. Sa nag-iisa at tunay na Diyos na kung saan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang nagligtas sa bawat sa puso amin at sa patuloy na pakikipisan ng Espiritong Banal. Diyos Ama, napakabuti mo. Kaya naman, Lord God, ang bawat sa puso amin ay hahayo sa lugar na ito na dala-dala ang iyong masaganang pagpapala, ang iyong salita na maipamahagi, maipamalita po namin sa mga tao, lalong higit sa aming mga mahal sa buhay, maging doon sa mga taong wala pa pong tunay na pagkakilala sa iyong kabanal-banalang pangalan. Dalhin natin ang masaganang pagpapalang ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus sa patuloy na paggabay ng banal na Espiritu at sa patuloy na pagtunghay ng ating Diyos Amang nasa langit. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen! Hallelujah!